Nakakalungkot, no? Talagang grabe itong si Tino, lalo na yung ginawa niya sa Cebu. Ano po ang damage po sa ating agrikultura? Alam ko po, dapat patapos na po ang ani. Ano po ang ang sumbong po ng ating mga magsasaka po dyan pagkatapos po nakaalis na po si Tino? Opo, sa ating pong monitoring, fortunately po, ang damage ay minimal po sa ating palayan dahil sabi nyo nga po, mostly tapos na po yung anihan. Ang mga naapektuhan ngayon ay yung nagsisimula pa lang magpunla, kaya madali po siyang makabawi basta meron lang po suportang ibibigay ang ating DA. Nangako naman ng ahensya na magbibigay sila ng mga seedlings at iba pang pangailangan po sa ating mga rice farmers. Ang meron tayong report na affected ay yung ating mga corn farmers. Corn, opo. Opo, yun ang sabi sa atin. Pero yan naman po ay basta may kaagarang tulong ay makaka-recover. At ang corn naman po ay mainly para sa feeds po, pagkain ng ating livestock. Kaya kung ang tanong po ay sa mga pagtaas ng presyo ng pagkain, wala po tayong inaasahan sanang pagtaas dahil enough po yung ating stocks. In fact, for the past days po, ang nirereklamo ng ating mga hog raisers and even mga poultry growers, bagsak yung kanilang presyo sa farm gate dahil nga po napakarami ng mga stocks, kaya po hindi lang bigas ang madami, pati po baboy, manok, ang ating mga vegetables naman po sa bandang norte ay hindi naman apektado. So we're hoping po through sa inyo, malinaw po natin na wala pong basis whatsoever na magtaas po ng mga presyo. How ready are we po? Ngayon na paparating may kakaalisan ni Tino, tapos in a couple of days, ayon nga po sa Pag-asa, asahan na muli na magkakaroon ng super typhoon. Diba, Pat? Hindi nga kinlasify ng Pag-asa na super typhoon si Tino. Yet still. Diba? Ganyang kalala yung epekto niya. Gaano po tayo kahanda this time around? In 2 days po, para papasok na ulit si Uwan. Opo, ang agricultural sector po kasi tayo umaasa sana na humina o lumihis dahil talaga pong vulnerable yung sector dahil hindi po natin mapigilan ng mga ulan. Ang sinasabi lang natin kahit nung una pa, kung naayos na itong mga mitigating factors para maka-apekto sa ating sektor, sa ngayon po, we're just hoping na hindi talaga tatamaan directly yung mga ating lugar na marami tayong tinatamnan ng palay, ng gulay, and even po yung ating livestock. May mga napanood tayo dito sa video sa Cebu, may mga binahat tayong mga babuyan at manukan. Fortunately, ibig sabihin, very minimal naman po ang naging damage sa ating mga livestock farms.